Good morning po sa atin lahat. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At today is our morning devotions. Ako po ang naatasan po. At nasa day 19 po tayo. Ang ating paksa ngayon ay sa aklat ng Genesis chapter 29 verses 14 to 30. Ang ating hahalawin ngayon ay sa aklat ng verse 25 hanggang 26 lang po. At atin na lang po itong hahalawin ng maayos at upang ipaliwanag sa natin kung bakit ba ay nagkaganito ang istorya. Ang pamagat ng aking istorya ay ano yung itinanim, yun ang aanihin. Ito'y kwento po ni Jacob. At sa ating prayer and fasting naman, nasa 8 days of fasting na po tayo. Patuloy po tayong magpipray at ipanalangin natin kung ano yung mahalagang sitwasyon sa buhay natin bilang isang mga lingkod ng Diyos. So sa ilang sandali po atin na pong simulan ang ating discussion about dito sa ating morning devotion na pinamagatan natin, ano yung tinanim, yun ang aanihin. Ano po? Dito sa kwentong ito, simulan po natin muna sa ating panalangin. Let's pray. Yes, Lord, our God and Heavenly Father, muli, maraming salamat. Maraming salamat dahil patuloy nyo kami sinamahan sa umagang ito. Hindi po namin kaya ang mga aming ginagawa kung wala po kayo sa puso at isipan namin. O banal na Espiritu Santo, patuloy niyo po kaming gabayan habang kami po ay pinagbulay-bulayan namin, Panginoon, ang iyong mga salita upang sa ganon higit na maintindihan namin ang nais mong iparating sa amin. Maraming salamat, Ama, nawa sa aming sa kalagitnaan ng aming pag-uusap, manahan po kayo sa bawat isa sa amin para maintindihan namin ano yung mga paksa na nais mong iparating. Ano yung mapupulot namin, Panginoon, dito para may apply din lang sa aming buhay. Maraming salamat, Ama. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Yes, sa umagang ito, before tayo mag-continue doon sa ating pag-uusapan, nakita natin dito ay si Isaac ay may dalawang anak. Ano po? Siguro nabasa na natin to at alam na ninyo. At dito nakikita natin yung panganay niya ay si Esau at saka yung isa ay si Jacob. Dito sa kwentong ito, mayroong isang bagay dito na higit na kumbaga sa pamilya pa ay may favoritism. Ano po? At dito ay nagkaroon ng problema itong si Isaac doon sa kanyang kuya na si Esau dahil binitray niya ito, dinisib niya yung kanyang kapatid. In short, siya ay sa sobrang galit ng kanyang kapatid, siya ay pinaalis, no? At tinuruan siya kung saan siya pupunta na direksyon. Dito sa kwentong ito, makikita natin kung bakit ba ang title natin ay ano yung itinanim, yun ang aanihin. Dahil ito yung itinanim ni Esau during his time na binitray niya ito yung kanyang kapatid. Ano po? Pero itong kanyang sitwasyon na yan ay hindi naman niya makakaya ito kung walang masasabi natin backup, wala yung nasa likod. Masasabi natin ito kwento din ito ng tungkol dun sa parent din, sa mga nanay, no? Na bakit tinuruan niya ng ganun yung anak niya sa halip na mali. Ngayon, dito sa ating pag-uusapan
ay ang ating main verse po dito ay sa chapter, kung may Bible kayo, yung aking Bible ay ESD Tagalog, sa chapter 25 verse 26, ito yung ating babasahin, pinaka-main verse natin. Kinabukasan, nalaman ni Jacob na si Leah pala ang kasiping niya. Kaya pinuntahan niya si Laban at sinabi, "Bakit ginawa mo ito sa akin? Naglingkod ako sa iyo upang mapangasawa ko si Raquel. Ngayon, bakit niloko mo ako?" Sumagot si Laban, "Hindi kaugalian dito sa aming lugar na maunang makapag-asawa ang nakakababatang kapatid kaysa nakakatandang kapatid." Ito yung paksa na ating tatalakayin. Bakit ba nagkaganito? At sa halip nga naman ay meron na silang pulong ni Laban para doon sa kanyang anak. Na dahil dito, tinanong kasi dito sa istorya na simula tayo sa verse 14, sinabi kasi dito, kinalulugod niyang nakita yung kanyang pamangkin. Talagang sila ay magkadugo. Yun yung istorya dito. Ngunit, pagkalipas ng ilang buwan, napapansin ni Laban, sa pagpapanatili niya dun sa kanila, tinanggap naman siya dahil isang pamangkin. At sinabi sa kanya, ano ba ang may papaglilingkod niya sa kanya at anong trabaho? In short, bilang isang pamangkin, kasi hindi naman, sa madaling salita, hindi maganda tingnan na siya ay nandun lang sa bahay. Kung ano ba raw ang i-offer sa kanya na trabaho. Sumagot naman itong si Jacob, kasi nakikita niya before pa siya nakarating doon sa bahay nila at nakatira, nakikita niya na yung kanyang, sa kaisipan niya, nakikita niya na gustong-gusto niya itong si Raquel. Kasi itong si Laban dito ay may dalawang anak. Ang panganay niya ay si Leah and then at saka si Raquel. During the time na nandun siya, nakikita niya ngayon. Nung inoperan siya, ano bang trabaho ang kasi hindi nga maganda, no? Yung kanyang sitwasyon na nandun lang siya sa bahay. Na nakikita niya na walang trabaho. Siyempre, hindi rin maganda. Ngayon, sumagot naman itong si Jacob. Ang sabi niya, maglilingkod ako sa inyo at hihingiin ko yung kamay ng iyong anak na si Leah, si Raquel, si Raquel. At doon, sumagot naman si Laban, sige, kung yan ang iyong yan ang iyong saloobin, mas minabuti niya. Sabi pa ni Laban na si Jacob ang makaano niya kaysa ibang tao. At ganun din naman. At sa pagmamahal niya ngayon, pumayag itong si Laban, nagsiserve siya ng 7 taon. Yung 7 taon na yon na pagsiserve niya, halos hindi niya ito nararamdaman. No? Kasi in love nga siya doon kay Raquel. So hindi niya nararamdaman yung mga panahon na yon. Kung ilang buwan, ilang taon nang lumipas. Kasi ganun talaga dito sa buhay natin. Minsan dito sa buhay din natin, sa kasalukuyan, ganito din tayo. Pag mayroon tayong mga bagay na gusto nating makamit, especially sa trabaho natin, mag-earn talaga tayo, mag-e-effort talaga tayo para natin ito makuha. Makuha natin upang sa ganon, mabibigyan natin ito ng tawag nito na achievement na tinatawag. Ganon din dito sa istorya ni mahalintulad natin ito sa istorya ng personal at buhay ni Jacob nung time siya ay naglilingkod kay Laban.
At kaya nagdaos ngayon, ito ngayong nagdaos ngayon sila dahil siyempre magkaroon ng kasiyahan, magkaroon ng mapangasawa niya na yung siyempre nag-i-invite si Laban ng mga tao upang sa ganon ay magkakaroon ito ng salo-salo. Lahat ng mga kababayan niya in-invite niya ngayon. At kinabukasan, nalaman ni Jacob na yung time na nagkaroon ng gathering, after gathering, ang akala niya ay ang kasiping niya ay si tawag nito ay si Raquel. Ngunit nadidisappoint siya dito, na-betray siya dito. Dito nagkaroon ng hindi magandang nagkaroon ng conflict. Dahil yung iniisip niya na yun ang kanyang makakasama, makakatabi sa gabing iyon, hindi po ito natupad. Dahil mayroon pala silang tradisyon na mauuna muna yung panganay kaysa nakakababatang kapatid. Dito nagkaroon ng problema. Ngayon, ang ginawa ni Jacob, nag-insist siya, bakit ganun? Diba? Kung pumayag ka, nag-usap ulit sila, bakit ganun? Sa halip na yun ang maano ko, bakit ang ginawa nyo po ay niloko nyo ako? Kulang na lang sabihin, pamangkin nyo ako, ba't niloko nyo ako? Parang ganun. Hindi lang niya ma-express ng gusto, pero sa kanilang pagpupulong muli ay nagkaroon ito ng konfrontasyon hanggang sa nagkaroon ito ng pag-uusap. Ang sabi niya ngayon, kung gusto mo, pakasalan mo muna, sipingan mo muna si Leah, pero darating ang mga oras or 1 week or isang buwan, ipapakasal ko kayo ni Raquel. Ito naman yung sinabi rito ni Laban sa kay Jacob. Ngayon, ang ginawa ni Jacob, sige, pumayag siya. Sige, maglilingkod uli ako ng another 7 years, pero kailangan si Raquel na ang makakasama ko. At dumating yung panahon na yon na pumayag si Laban na sa kanilang pag-uusap ay tinuloy niya ito, no? Ginawa niya ito. After sumiping uli si Jacob kay Raquel dahil lingit sa kalangan, si Jacob dito talagang in love siya kay Raquel noong panahon na yon. Mahal na mahal niya si Raquel kay Leah. Pero ang design kasi ng Panginoon, kagaya sa atin, sa buhay din natin, ilagay natin sa personal nating buhay, ang hindi po pwedeng masusunod ang gusto natin pag alam natin hindi tama. Kasi during sa buhay nila, mas nangingibabaw dito ang Panginoon, ang Diyos. Maging sa hanggang ngayon naman sa buhay natin, sa personal nating pamumuhay, pag sinisikap or pinipilit natin yung isang bagay na alam natin hindi kalugod-lugod sa Panginoon, marami tayong tinatawag na nadidepress tayo. Hindi ito natutupad. No? Naaano tayo na yung ating mga plano na burn out. Kasi hindi ito kaloob ng Diyos na ibibigay sa iyo. Dahil may purpose lahat ng bagay dito sa mundo kung bakit kailangan yun ang para sa iyo. Hindi yung intention mo, hindi yung personal na ikaw mismo ang masusunod. Dito kasi meron silang kaugnayan at meron silang intimate relationship dahil siya ay na-anoint ng kanyang ama na si Isaac at siya mismo nakakausap niya sa panaginip niya ang Panginoon. Dito sa isinulat na nasa chapter 28, no? Nakasulat doon na nakatalamitan niya ang Panginoon mismo sa kanyang panaginip. So doon pa lang, ibig sabihin, may mga promises ang Panginoon sa buhay ni Jacob kung ano yung mga promises na yon. Siyempre, kausap mo ang Panginoon, parang tayo, mga tatay at mga tayo, anak tayo, nakausap natin ang tatay natin, nasasabihin, anak,
ito yung pangako ko sa iyo. Pag maayos, lalo na sa mga estudyante, lalo na pag mataas ang grades mo or may honor ka, ito ang bibiliin ko para sa iyo. Di ba? Sounds familiar na in-expect natin yun sa isip at puso natin. Pinaghahandaan natin yun na kailangan gagalingan ko ito. Ganon din dito sa buhay na i-relate natin sa buhay ni Jacob na may pinangangako by anointed by God, being person na nakakausap mo yung supreme tatay, pinakamataas, nag-expect ka ngayon na ganon ang mangyayari. Kaso lang, ang puso ng Diyos, hindi siya ganon, hindi siya nagtotolerate ng alam niyang mali. Kasi dito sa sitwasyon na to, una pa lang binitray niya na agad ang kanyang kapatid. Pagkatapos ngayon, ipinaramdam din talaga dito sa verse na ito, sa chapter 25 and 26, na hindi po pwede itong kanyang ginagawa. Kung ano yung ginagawa mo sa kapatid mo, ay i-reward mo yun, aanihin mo yun. No? Ito yung paksa na pinag-uusapan natin dito ngayon. Kaya nagkaroon siya dito ng tinatawag natin na depresya. Although na tupad rin naman, nakasama rin naman niya si Raquel, pero hindi pwedeng mangingibabaw yung mali sa tama. Ito yung pinag-uusapan natin dito ngayon. Ngayon, sa sitwasyon natin ngayon, bilang isang mga magulang, purpose ito ay, para din ito sa magulang din, na babae, no? Na hindi po pwede yung, yung gusto ng anak mo, ituturo mo sa kanila yung mali. Alam mong mali, dapat doon pa lang, inano mo na ito, sinawata mo na ito, pinagsasabihan mo na, anak, hindi yan maganda, i-explain mo dapat ito in details doon sa iyong anak, upang sa ganun maintindihan niya. Dito kasi ang nangyayari kay Jacob, yung kanyang nanay, ay yung pa yung nagpupush. Kasi ang pinag-aagawan dito is a power, no? Yung anointed, ina-anoint siya ng tatay. So ngayon, na-depress siya. Dito sa bandang sa chapter 28, nakiusap pa siya na wala na bang natitira para sa kanya. Ang sagot naman ni dito ni Isaac, wala. Ibinigay ko na sa kapatid mo. Yun ang sagot dito sa chapter 28. Sa chapter 29 naman, nag-flashback yung kanyang mga ginagawa. Dahil sa kanyang maling pananaw, maling pag-iisip, maling desisyon. Ang akala niya, ano yung gusto niya, yung pa rin ang matutupad. Sa parents naman, I hope na may makukuha tayong aral dito. Ano po? Pagdating sa mga anak. Pagdating sa treatment natin sa ating mga anak. Hindi po pwedeng one-sided lang tayo. Hindi po pwedeng ano yung gusto ng anak natin dahil gusto mo rin, ay okay na kahit mali. Minsan ganito tayo or kadalasan ganito tayo bilang isang magulang. Pero sa ating mga anak ng Diyos, mga Kristiyano, alam natin hindi tayo ganon. Dito sa istoryang ito yung nakikita natin. Ito yung aral na mapupulot natin. Paano ba natin tratuhin at paano ba natin ipapaliwanag ang mga bagay-bagay sa ating mga anak para higit nilang maunawaan at maintindihan ano yung tama at mali. Kasi marami mga bagay kasi dito sa mundo na alam natin, sige, okay lang yan. Total, alam naman ng Diyos na ano tayo mahal natin siya, nirespeto natin siya. Lagi may option. No? Huwag natin bigyan ng option yung ating mga anak na alam natin mali. Pag mali is mali. Tama is tama. Ano po? Kaya, sa umagang ito, nawa marami tayong pagbulay-bulayan at maiisip about sa kwentong ito. Kasi itong kwentong ito, simple lang na kwento, pero malalim ang hugot about kasi ito sa personality at family, about sa pamilya, masasabi na natin. About sa pamilya ang pinag-uusapan dito. Dahil ang mali, hindi pwede magiging tama. O ulitin ko ulit. Talagang kahit mali is mali. Huwag pipilitin yung mali na magiging tama or tama magiging mali. Hindi maganda ho yun.
Kailangan dito yung direksyon, yung kaloob ng Diyos sa buhay natin bilang isang mga anak, bilang isang mga alagad ng Panginoon. Patuloy nating itama, patuloy tayong lumakad ng matuwid, patuloy nating iparamdam sa Panginoon. Panginoon, ito po ako, gabayan niyo po ako, especially po sa pang-araw-araw nating buhay. Kaya minsan nagkaroon tayo ng failure, sasabihin natin, wala kasi akong pang gastos bukas. Kailangan rarakit muna ako or pupunta muna ako sa nanay o sa tatay ko. Didiskartehan ko muna. Hindi ito akma doon sa gusto ng Panginoon. Ang gusto ng Panginoon dito ay maging maayos ka at maging matuwid ka. Di baling wala ka basta sa pamamagitan ng gabay at awa ng Panginoon, yun ang susundin natin. Kaso naintindihan ko naman dahil dito sa mundong ito talaga napakahirap mabuhay. Mahirap gumalaw, mahirap magdesisyon kung saan ka pupunta dahil sa ating ginagalawan. Pero pag ang Diyos ay nasa puso natin, 100% po, hindi po tayo malilito at hindi po tayo magda-doubt. Wala tayong duda sa ating gustong gawin. Dito kasi nagkaroon ito ng point of na hindi maganda yung ginagawa ni Jacob dahil doon pa lang sa simula mali na yung ginagawa mali na yung nanay niya na ito itinuro di ba? Tinuruan pa siya magbihis ka ng ganito doon sa chapter ganito, sa chapter 28. Ito yung gagawin mo, mag-disguise ka na ikaw si Esau. Bagas mali ang tinuro ng nanay mali. Kaya ganun din itong ginagawa sa kanya ngayon ni Laban, kung bakit siya ginaganon din. Kasi hindi niya alam, may pamantayan pala sila Laban, tradisyon na tinatawag na mas nauuna yung panganay kaysa bunso. Disappointment ang tawag dito. Pero although natutuloy pa rin naman, pero andun pa rin yung eagerness ba na bakit nagkaganon? Ba't umabot pa sa ganitong panahon, sa sitwasyon na ganito na sa halip na okay na, naging sinungaling patuloy si Laban dito sa bandang huli. Hindi nga lang natin masasabi dahil hindi nga nakasulat dito, pero in short, yun ang iniisip Kasi binitray siya Bakit mo ako niloloko? Sabi pa niya rito So, maraming mga bagay dito sa mundo na dapat rin nating himay-himayin at pagdugtong-dugtungin kung saan at ano. Kailangan may mga tanong. Kung wala kasing tanong, sigurado maliligaw ho tayo. Kaya maraming salamat po sa atin lahat at nawa may kahit papaanong maikling ating morning devotion ay mayroon tayong nabibigyan, na-enlight tayo sa ating pinag-uusapan. At patuloy natin yung ating prayer and fasting dahil isa ito sa mga isa ito sa mga bagay na kalugod-lugod sa Panginoon. At higit, hindi lang kalugod-lugod sa Panginoon, magiging ang ating personal physical na pangangatawan ay maging maayos dahil nakapag-fasting ka, lahat ng mga taba-taba na tutunaw. Ano po? Kaya gano'n na lang siguro ang ating hanggang dito na lang at tayo po ay nawa malinawan at magkaroon ng maayos na kaisipan na huwag natin ituro sa ating mga anak ang mga bagay na alam nating hindi dapat. Ano po? Samahan niyo ako sa ating panalangin at yes, Lord our God and Heavenly Father, maraming salamat po. Tunay na napakabuti mo. Tunay sa kwentong ito ay nalilinawan po kami at naliliwanagan po kami. Dahil maraming mga bagay dito sa mundo na alam po namin na hindi po namin ito kinakaya pag oras kami po lang ang nagdesisyon. Kaya sa umagang ito, pinupuri po namin kayo dahil kayo po ang higit sa lahat ang nagbibigay ng kaliwanagan sa aming pag-iisip. Ama, andalangin po namin, especially po sa aming prayer and fasting, Lord, nawa patuloy mo po kaming gabayan at ingatan sa lahat ng aming mga plano, higit sa lahat ang church na may plano po kaming lumipat, Panginoon, soon, kung mamarapatin po na ipagkaloob nyo. Dahil ito po yung kailangan namin, Panginoon, para kami po ay
mag-grow at mag-move on, Panginoon. At higit sa lahat, makakalaganap kami, Panginoon, ng mga kapatid, mga anak mo na hindi pa nakakilala sa iyo. Tunay, Panginoon, kung kami po ay dalhin mo sa lugar na yon, sa aming paglilipatan, ay magkakaroon po kami ng kaayusan at magamitin niyo po kami, Panginoon, upang sa ganon, sa lugar na yon, ay marami po kaming mabibigyan ng mga spiritual, Panginoon, na ano sa buhay. Kaya Ama, ang dalangin po namin, samahan niyo po kami kung saan mo po kami dadalhin, higit sa lahat yung aming mga paa, kung saan niyo kami utusan, Panginoon, o banal na espiritu, manahan po kayo sa amin, huwag niyo po kami pababayaan. Tunay na napakabuti mo po sa amin, maging ang istorya ni Jacob, Panginoon, at ang anak ni Isaac at ni Raquel. Panginoon, patuloy po namin itong itinataas sa inyo na magkaroon nito ng kaliwanagan sa aming buhay. Na may apply po namin ito, Panginoon, higit sa lahat sa aming pamilya. Maraming salamat, O Lord. At ipagpipray po namin, Panginoon, lahat ng aming mga pastors, leaders, Panginoon, lahat ng aming mga kasamahan, ng mga workers, na patuloy nagpapalaganap at makilala ka ng gusto. Maraming salamat, Ama, sa umagang ito. Kayo po ang aming Diyos, kayo po ang kinikilala namin. Dependent po kami sa lahat ng bagay na ano yung pinag-uutos mo sa amin, Ama. Maraming salamat po. At patawad po kung kami po ay sumusuway kadalasan, Panginoon, sa aming mga ginagawa. Patawad po, Ama. At sa umagang ito, itinataas po namin sa inyo at pinupuri po namin kayo dahil kayo po ang aming Diyos. Ito po aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Good morning po and thank you very much. God bless po sa atin lahat. Maraming salamat po sa atin lahat and thank you and God bless po sa atin lahat.